Ako sigurado ako, 100%. Si Romualdez may tama na. Galing ako dyan eh. At tingnan natin kung magkano ang pera niya. Dapat si BBM talaga, malaki ang kanyang role dito eh. Huwag niya pong sabihin, kung ako nga, hindi lang ako presidente, sasama din ako sa insura. Hindi po, sir. Kasama ka dito sa nirarally namin. Dahil administrasyon mo ito. Huwag po kayong maghugas kamay dyan. Dahil alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi niyo pinirmahan. Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganito. Tapos, hindi naman totoo. We'll have to know. Kung totoo, di may problema. Ang kanyang pagpirma ng mga budget na puno ng mga insertions and program for the last 3 years, hindi na pwede hugas kamay. Ang mga korupsyon at pandarambong ay nagkaroon po ng daloy dahil may program, dahil may insertion, dahil pinirmahan ng budget. Gusto ko buksan ang libro ni Martin Romualdez. Sinabi ko lang, you open up buksan mo lang. Open the books of your finances. Yes. That was my demand. Ang sagot nila, this has prompted different reactions from lawmakers, from Congress, most of whom vouch for the integrity of the lower house and the strict adherence to the law. Really? Okay. If you are telling the truth, then let us open the book of account. Wala nga problema. Strict adherence man kaya. Di pakita mo. Ito, Mayor, strict adherence, nagkamali ka dito. Then I will apologize. But, batin mo, kung akong lukuhin, galing ako dyan. Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan. Kumusta po kayong lahat? Saan mang dako po kayo naroon, sana'y nasa mabuti po kayong kalagayan. Andito na naman po tayo sa isa na namang reaksyon sa mga bago at mainit na kaganapan dito sa ating bansa mga kababayan. At eto nga po, Atty. Guanzon at itong si Ka Eric nagsalita na nga po patungkol dito kay Pangulong Marcos mga kababayan. Dahil tila naghuhugas kamay umano ang Pangulo kaugnay nga po ng mga nangyayaring anomalya at korupsyon dito sa ating bansa mga kababayan. At nilalayo niya ang kanyang sarili sa mga maaaring may pananagutan umano sa mga nangyayaring anomalya sa bansa mga kababayan. Dahil ayon po dito kay Ka Eric hindi maaring ilayo ng Pangulo ang kanyang sarili dahil siya ang pumipirma o huling nagche-check ng budget ng bansa na pinagmumulan nga po ng korupsyon mga kababayan. At ito rin po ang pahayag nitong si Atty. Guanzon mga kababayan. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel ay mag-subscribe ka na at i-click mo na din ang notification bell para maging updated ka sa mga susunod pa nating video. Paki-like at paki-share mo na din ang video ito sa iba pa nating mga kababayan. Maraming salamat po. Alam mo, kaming lahat suffer from that, sasabihin, utos ni Presidente, utos ni Secretary, utos ni ganito. Tapos, hindi naman totoo. Kaya, we'll have to know. Kung totoo, di may problema na talagang inutos. Pero hindi, ang nakikita ko, we are all of us who are in high positions of high offices in government, all of us suffer that. Akala ko approve mo eh. Wala akong alam dyan. Sabi ni ganito, ikaw daw mga nagpa-approve nito. Sabi mo, sasabihin mo, hindi, wala akong alam dyan. Alam naman ninyo yan. Nina-name drop lahat. Pagpapakuha ng picture. Tapos sasabihin, tignan mo, malapit kami. Sa isang araw, 1,000 yung nagpapapicture sa akin eh. So lahat yung 1,000 na yun, malapit sa akin. Diba? So people have to be more careful. At wag silang masyadong gullible. But again, it's something that all of us who are in high office suffer. All of us. I think there's walang we find this kind of actuations all the time. Bakit nangyari yan? Utos daw ni ganito eh. At tanong mo doon sa tao, sasabihin, wala akong alam dyan. Wala akong sinasabing ganyan. Name dropping. So we'll see kung name dropping lang or if there's something more substantial to it. Kung name dropping lang. But it's name dropping is not a crime. But
what is a crime is that you use the name of somebody else para magnakaw. And I think all of these other terms that we are always using to try, this is thievery, this is stealing, this is corruption. It's nothing else. Kaya I use the word nakaw. Nakaw talaga nila yung pera ng gobyerno. Kung totoo, totoo. Kung sabi-sabi lang, haka-haka lang, we will also show that. Haka-haka lang. But you know, we cannot come to any conclusions yet now. Wala pa yung investigative independent commission. And like I said, by tomorrow, pwede na natin announce. Tomorrow, the day after. Within the next 48 hours, I will already announce the powers that we are granting to the independent commission and the members. Kasama ka dito sa nirarally namin. Dahil administrasyon mo ito. Huwag po kayong maghugas kamay dyan. Dahil alam naman namin na hindi naman nila nagawa yun sa budget kung hindi niya pinirmahan. We're calling for the immediate resignation of Mr. Marcos. Sapagkat ang lahat ng problema sa korupsyon, ang panunumbalik ng plunder, yung systematic and institutional plunder, ang pasimuno si Marcos, ang kanyang conspiracy with Martin Romualdez, ang kanyang pagpirma ng mga budget na puno ng mga insertions and program. For the last 3 years, hindi na pwede hugas kamay. Ang mga korupsyon at pandarambong ay nagkaroon po ng daloy dahil may program, dahil may insertion, dahil pinirmahan ng budget. For the last 3 years, Marcos allowed that the illegal restoration of pork barrel at iba pang mga maanumaliyang mga akap, kupad, AX, convertible to cash, everything became institutional and systematic. Kaya sa araw na ito, ang panawagan ng taong bayan kay Marcos, resign, otherwise lulubha at lulubog ang buong bansa. At tuloy-tuloy na magprotesta ang taong bayan. And this is still a reiteration call. The armed forces of the Philippines should exercise their mandate as a conscience and moral arbiters. That they should tell Marcos, your government is the real cause. Bakit nagkawatak-watak ang mga Pilipino? Bakit nagkaroon ng malawakang kaguluhan politika at kalugmok ang bayan? It's because of the Marcos leadership. At yan ang dahilan kung bakit ang aming panawagan, mastermind si Marcos at sila Romualdez. And we will not allow that Marcos will continue na mag-claim innocent without accountability. At kaya kami ay kilos after nito, tuloy-tuloy pa rin sila magkilos. At dito mga kababayan ay balikan naman natin ang mga naging pahayag ni dating Pangulong Duterte mga kababayan. At makikita natin dito mga kababayan na halos lahat ng sinasabi dati ni dating Pangulong Duterte nangyayari na sa kasalukuyan mga kababayan. At nag-uumpisa na nga ang kabi-kabilang rally at ang galit ng taong bayan dahil nga po sa mga korupsyon na nangyayari sa ating bansa. Kept secret by almost everybody, including me. One time, may command conference, Pastor. Yes. At may na-involve na isang general ang pera ng sundalo para sa may sugat of 1 million na wala. So I demanded, hindi ko na sabihin ang pangalan, but you can check this out. Diyan sa command conference, sinabi ko, umalis ka at ibigay mo yung pera kaya ako ang magbigay doon sa mga sundalo. Ganon ang kalala ng pagkamayroon ng problema sa gobyerno. Pero ako ay baraha ko talaga. Yung last na baraha ko na tinatapon ko na kaagad. Anong gusto ninyo? Yan. In the cabinet, buhay pa naman yan. Wala pang namatay sa cabinet eh. Nagalit ako dyan. Dyan si Medaldia, nandyan yan. Siya ang executive secretary. Nandyan si Dominguez. Nandyan lahat. Nandyan yung military.
Esperon, si Lorenzana. yung classmate mo na bright, Lorenzana, Mayor. Lorenzana. He was my DND chief. Yan, tanungin ninyo, buhay pa naman yan. Kasi nandoon yan sila sa cabinet rin. Hindi retired naman yan sila. Kaharap ko yan mga dito sa mga civilian at transportation ganun, puro civilian. Yung nilagay ko ng mga army doon, DNR, si Mato, si Anyo, lahat. At nagalit ako sa Senate. Hindi lang military. Sa lahat na. Sabi ko, if we cannot act together in unison, and if we cannot understand each other's value, kung iba ang values mo sa values ko, if I think that yours is more, not really corrupt, but mahina, then this government cannot function well and only end in disaster. I stood up. Nandyan pa yung mga cabinet member. Nagtindig ako, sabi ko, mag-resign ako. Buhay pa yan sila lahat. Buhay yan sila lahat. 2 beses ako nag-offer sa command conference sa cabinet. Mag-iibang panahon. Yes, Mayor. Mag-iibang problema. Dito sa it was caused by the loss of the money. Lost money by makating kamay dyan sa military. Nagkalit talaga ako po sa command conference at sabi ko, I will not be president for this country with you guys supporting me and making me a very stupid leaders standing there. At sa likod ko, hiyari ninyo ang pera ng tao. Mayor. Ito naman kay sinabi ko lang, you open up buksan mo lang. Open the books of your finances. Yes. That was my demand. Ang sagot nila, this has prompted different reactions from lawmakers, from Congress, most of whom vouch for the integrity of the lower house and the strict adherence to the law. Really? Okay. If you are telling the truth, then let us open the book of account. Wala mga problema. Strict adherence man kaya. Di pakita mo. Ito, Mayor, strict adherence. Nagkamali ka dito. Then I will apologize. But, batin mo. Huwag mo akong lukuhin. Galing ako dyan. Gusto ko buksan ang libro ni lower house Speaker. head si Martin Romualdez. Romualdez. Ganon. Simple mo lang. And it is provided by law. By the Constitution itself. Not in mere regulation. Constitution. The right of the people to be informed. Even the Senate, even the Supreme Court must bow to that injunction made by the Constitution. Wow. Pati ako, pati si Inday, now, open up the confidential funds namin ni Inday. Ako, maraki ang gasto ko.
Ilaganda ko ang Davao by all means. And look at Davao now. Sige nga. Compare it with your city. Now, yung convention fund Inday, minintay niya, akin yun. Alam niya kung sino ang bayaran, sino ang kailangan bigyan niya nag-surrender. Hindi na dala sa livelihood ng istorya na you have to wait for a program of livelihood in the conundrum of sa government, Hindi madali. So, pag ikaw surrender, ay ano? Bigyan ka agad. Bigyan kita. Okay. May bahay, may lupa. Pero, kaya kung kinarakot namin yan, tignan mo ako ngayon. Ang hiram lang ng jacket, pastor. Hindi naman akong kabili kung ilang taon ako, Mayor 23 plus 6 as President. Tingnan mo bahay ko. Nakapunta mo noon si Pastor. Nadagdag lang ng isa kasi bahay ng kapatid ko. Binili ko. Ayan. Yan kaya ang president, bahay ng presidente? Tingnan niyo. Look at the house. Walang garage yan kasi puro yung sa taas, maliit na kwarto yan. Nagdagang ko kasi nanganak kami. Tapos pag alis ng kapatid ko, binali ko na lang para in front of it is also a housing na yan. Pinagay ko sa anak ko, si Baste yung mayor. Ayaw kong malayo eh. Yung harap niyan, bahay lang rin ng housing. Yung kanya formang housing talaga, hindi pa niya iniba. Eh, yung guest son ko eh. Tapos na mayor, gusto ko lang na makita ng mga apo ko pa din nandyan siya. Yung bahay na yan, Mayor, nung mayor pa kayo. Mayor pa. Long time ago. Ikaw pa, Pastor, ang nag-bless niya. Yes. Hindi ka tagkasya lahat ng members ng kingdom kasi hindi man talaga tayo magkasya. Maliit. Maliit. Sa labas lang. Bakit ako magpakurne? Why do I have to be a hypocrite? If I have money, magtahimik na lang ako. Ilang beses tayo nag-usap sa ilang usap tayo dyan sa Congress na kaya nag-abot pa tayo hanggang ngayon na some of you are still there. Sino ang congressman offered, not really, resigned because of a son's actuation? Kasi si Pulong, yung congressman ngayon, bata pa, nakipagsuntukan ng security guard. Eh malaki si Pulong eh. Bakbakan, nabugbog yung security. Ang ingay dito sa Davao, kunudrop nga ng sige, ganon. Nung umabot yung sa Congress, sa radyo na ganon ang nangyari. Sabi ko ganon. I offered to resign. Nilagay ko doon sa speaker, I am resigning. Sabi ni Speaker Villar, buhay pa naman yan. Hindi ko matanggap yan kay puro lang tayo congressman. Nilagay lang ninyo as speaker
to maintain the order of action sa bill in the conduct of the internal affairs dyan sa floor. Sinong congressman nag-resign as a matter of principle? Tanungin ko kayo. Sinong government official nag-resign as a matter of principle? Prinsipyo. Nako. Huwag kayong... Doon na lang ang deal natin. Total, it's a mechanical yan eh. Under the law talagang. Constitution. Buksan mo yan. Integrity of the lower house and the strict adherence to the law. Pag hindi ninyo nasunod yung integrity and strict adherence to the law, I will ask you to resign also. Ako, sigurado ako, 100%. Si Romualdez may tama na. Galing ako dyan eh. At tingnan natin kung magkano ang pera niya. Para... So your challenge, Mayor, is to just open the books. Open the book so that this to support the speaker who transformed it into one of the nation's most respectable institution. Well, yung media, yung free press noon. Kailan pa ba itong Congress naging respectable? Kaninong watch? Anong speaker? Sino speaker? Ang palagay ko noon, ang pinaka-honest na, si pastor? Spiegel Laurel? Noong unang panahon. Hindi si Doy yung kapatid. Hindi si Doy yung isa. Jose siguro yun. Yeah. Yung panahon na masasabi ko pa. Pero kayo mga amen. Huwag na tayo magbulahan. You have to defend it because your life is also at stake. Your political life is at stake. No money, no winning, no job. Ganon talaga yan. Huwag na tayong magbulahan. Galing ako dyan. Hindi lang galing sa Congress kayo, Ber, kundi naging presidente pa kayo. Kaya yung presidente ako, buksan ninyo. Tingnan ninyo. Ang discretionary ban, tingnan ninyo kung sinong nakinabang. Kasi Mayor, yan din ang hamon nitong mga tatlong leftist, no? Na gusto daw nilang pabuksan yung, pati Davao, kinalkal na nila yung discretionary fund daw mula noong anong taon nito, 2016 o ano yan, para buksan daw. Kaya ito nga, itong hamon na ito, tinanggap na ninyo ngayon. Sige, buksan ninyo. Call. Buksan ninyo yung mayorship days ko. Tignan ninyo nung ginasto ko at tignan ninyo ano ang achievement ko. So many years that I've been there and look at Davao now. Walang insurgency, walang criminality, walang droga.
So, Mayor, kung tanggapin nila yung hamon nyo na buksan itong mga libro, they have to really inform the public about it. Yes. Kasi nasa konstitusyon yan, di ba? Mas gusto ko nga, mauna ako. Tapos inyo. Sige. Ano mo kaya tayong tinatago? If there are skeletons in the closet, my God, open it up and let it crumble. So, yung GOA Mayor ang mag-open ito, yung Government Auditing Office Yung COA talaga, it's COA. it's a constitutional mandate, Pastor. of the COA. No. Pero baski sinong tanungin mo, kayong mga Pilipino, huwag ninyong lokohin ang sarili ninyo, magtanong kayo, kayong mga Pilipino. Yung may alam sa gobyerno, tignan niyo kung ino-audit ba yung Congress. Ino-audit yan, pero wala, kung ano nang nailagay dyan, walang question nung hino ka. Walang red flag, walang red flag flagging, wala. Galing ako dyan. Abogado ako. Tinitignan ko kung anong nangyari. At tignan ninyo kung magkano ang nakuha ko beyond my salary also. And compare it to yours who have been there for so many years, wallowing in the filth of money and just keeping your silence until now. The best way is to... Now, pagka hindi nila ang COA nag-resist, then I would call upon the military to help me persuade COA to open up the books. The president down, pati ang military, buksan ninyo. Kayo mga military, kawawa. Sus Marisep. Makita mo lang yung Congress na kung paano nila pinagbibigay yung pera tapos mga sundalo na matay dyan. Minsan walang medisina, walang... At paano ko ginawa sa aking panahon yung mga sundalo na sugatan at namatay. Paano ko kayo kinupkop, minahal? So this time, maghingi ako na ito. Huwag tayong magsira ng gobyerno. Hindi at kudita. But just help me pressure government agencies having to do with the examination of documents relating expenses ng ating bayan, gobyerno ng ating bayan. Yan lang naman. I am not asking magpurma kayo dyan sa ano. No. Walang pressure. Alam mo kasi military pati police, walang oposisyon ngayon. Tignan ninyo dyan sa labas, walang tumitira sa gobyerno, tahimik lahat. Papaano na yan? Wala na mag-criticize. Kung ano lang ang gusto ng gobyerno ngayon, sige lang. Go ahead. Nobody's minding the store, actually. Doon sa kabila. Tahimik sila, nabili lahat. Pati media, tahimik. Wala ka marinig. Puro praises or tahimik. Have you not noticed that? Is that really the environment of a democracy? Ang demokrasya maingay. May chatter. Ngayon, wala.
Kataka-taka, Mayor, kasi itong CPP and PNDF, kahit sino pang administrasyon, maingay yan. You're right in what you're saying. Ngayon, tahimik. tahimik. Bakit? Komunista, tahimik. Wala namang komunista. Wala namang komunista. Hindi ako komunista pero hindi ako tatahimik. I am just a plain citizen of this country. I do not want my country destroyed. I do not want the military to go to a coup d'etat. I'm just asking the military to help me pressure COA kaya hindi ko kaya na eh. Unless maybe I become a senator one of these days and stand there in the Senate at bibirahin kayo ka ng bibirahin. Diyan tayo mag-litsi-litsi na. Well, nabanggit naman ni Mayor ang baka maging senador siya. So, mag-survey nitong SMNI ngayon sa ikan sa masa para sa masa. Oo, hindi. Pulso ng bayan. Lagay ninyo pasahin natin. Sige, pasimula na tayo ngayon. Well, nandito pa yung ikan sa masa para sa masa. Ako, Pastor, ganito. Si Gloria Arroyo, in the presence of Soto, but that was not the intention of his visit to me, another one. So nag-abot kaming tatlong, at si Bong, at mayroon pang ibang opisyal dyan sa San Juan, sa restaurant ang Emperor, kasi yan ang restaurant ko. Malapit kasi kami dyan yung kondo ko. Tinitirahan ng mga apo ko na nag-aaralan dyan. One day, nagkita kami doon. It was Gloria Macapagal Arroyo. President Arroyo said that I'm asking you to run for senator. Ang sagot ko sa kanya, ma'am, magandang offer yan. Pero matanda na ako, pagod na talaga ako. As in, pagod. Sabi niya, sige lang, wala kang gawin senador. Baski na mamahiya man ako sa tao na kung senador ako, hindi ako mag-report doon araw-araw, mag-opisina. Pakita ko yung sweldo ko, kinukuha ko. Hindi, pahinga ka, pero hindi naman kailangan ganun. Sabi ko, i-consulta ko muna ang pamilya ko. Well, pag-uwi ko dito sa Davao, kinonsulta ko na kaagad mga anak ko. Ang una talagang ayaw, of course, itong mga anak kong Inday, pati si Pulong, si Basti kasi naawa na sila sa akin. They pity me because I am really old and I should rest at this time. By this time, dapat wala na akong worries about anything. Paikot-ikot ako. Dumating si Pastor. Pastor wants me to run. Sabi ko, Pastor, I'm just putting it on the table muna. Pag-isipan ko pa. I will again consult my children. The four of them, yung three sa first wife, yung second wife ko isa, talagang ayaw. Ito si yung youngest, nakita na niya na how I have progressively nagtanda sa trabaho. Especially after the president. Yung stress ko sa pagka-presidente ko, Pastor. Lumabas talaga ngayon.
Nadisgrasya pa ako sa motor doon. Lalo na ako nagkaroon ng limb. Pati imbalance. Pero be that as it may, that's life. I will... Talagang magtatrabaho kayo. Bakit ka magsabi, magtatrabaho lang kami dito? Anong klaseng sagot yan? The right answer is, look, I am busy working. I'm working my ass to death here. I do not want to hear you. Ano? Sabihin mo, nagtatrabaho lang kami dito. Bakit anong gawin mo? Anong gawin mo sa opisina? Katawag ka ng babae? Ikot-ikot mo dyan sa mga kwarto mo? Porne mo naman. Ano pa ba asawa mo? I've not heard anything, maganda asawa mo. Ikaw, kaibigan tayo. Dikit-dikit ka noon kasi para kay Bongbong. Magpinsan kayo. Naiintindihan ko. Magkaibigan tayo. Pero ilagay ninyo sa pwesto yung ninyo. Dapat ninyong gawin. Bakit ninyo ganunin? Why do you have to embarrass people? Total nandyan naman talaga sa amin yan. Sanay kami. Nandyan yan nung mayor siya. Nandyan ako nung mayor ako. But look what we have, what we produce for the people. Yan ang tandaan ninyo kayo mga taga-Maynila. Mas maganda ang Davao kaysa inyo. Punta kayo dito. May makita ba kayong basura dyan? May mga daan ba dito na puro bulok? Sige na, punta kayo dito. Dito namin binuhos ang pagod namin. We kept at bay yung mga kalaban natin na mga komunista ng Soya. Binibili ko. Bili ka dito ba? May makita kayo, may produkto kami. At may makita kami. Wala kaming mga mansyon kagaya ninyo. Huwag na tayo magbulan. Lifestyle check. Okay. Let the military do it. Para walang ang asahan mo dito, military. Kaya the military, since I am asking illegitimate help, hindi naman ito I am not, it's not a coup d'etat. I do not like that. Pressure lang ninyo. Kung ayaw ninyo ng public, if you are not really ready to go public, do it by whisper. Sabihin ninyo sa kuha na i-audit yan, kaya pati kami dito interesado. Diyan ninyo makita military pati police. Paano kayo dinala ng gobyerno up to this time? Sa karaming pera, tapos itong pensyon, I doubled your salary. Panahon ko. For the first time ever. Panahon ko, sinabi ko sa kampanya, hindi dahil gusto kong manalo na butuhan ninyo ako. No. It was a matter of principle kasi nakikita ko yung police ko na mayor ako. Nahirap. No, mayor. Katira pa sa squatter ang iba. Wala nang pagkain sa kaliit ng sweldo. So I doubled it. Ngayon kayo, sa Congress,
or whoever is that idiot, pinapabayad kayo, dahan-dahan, you have to contribute. Kunin doon sa sweldo ninyo na dinublik. Dinublik ko na nga eh. Ngayon kukunin pa sa inyo. Dinayang hindi ako tatakbo ng presidente. Pero sige. Ang mga congressman, sige na, ginabulungan mo na. Ito naman mga congressman, kayong mga Pilipino, sige. Tignan ninyo mga congressman. Ito congressman ha. Marami diyang congressman. Nakita ko talaga mata ko. Itong mga party list ng mga komunista, nag-umpisa ito na tamaraw. Tamaraw talaga. Tamaraw. Sasakyan. Yung iba naglalakad. Nagtataksi lang. Tapos, member ng Congress, kasi party list. Party list naman, if a sufficient number, you order. That is the lousiest job of a constitutional body ever. Kung yung kay Cory, ano yan eh, pakabugok naman yung mga tao na yun. Tingnan mo, sino nakikinabang sa party list? Yung mga mayaman at yung mga gangster. NPA. Yung ano ngayon, combine yan sila to attack. Well, asawa ng Diyos, kami nangailangan ng pera para mabuhay. Pero ako, ipag-anak ko, mga anak ko, magnakaw ng pera sa gobyerno. Hindi namin ginagawa yan because we had the confidence of the Filipinos. Hindi naman kami natatalo. Ako, wala akong talo. How many years Never once. na politiko ako? Wala akong talo. Presidente ako. Paglabas. Wala kayong makita. Bahay ko. Nandyan. Dunya Luisa. Sana yung picture ng bahay ko. Gusto ko makita. Bahay ko. Nandyan ba? That is the house of the former president. Yan pa rin. Kahit nung mayor siya. Lumabas ako for president. Lumabas ako dyan, Putang Manila. Umuwi ako dyan. Bahay lang to ng barangay Tana dito sa Maynila eh. Akalain nyo ang bahay ng presidente. Ano? Tingnan nyo naman. Ngayon nandyan na ako. Ang iba mayor lang, pero mga mansyon ng bahay. Lahat ng congressman. Lalo na kung congressman o kaya senador o kaya nasa higher office. Ay nako. Ako lang pastor ang presidente ng Pilipinas na walang bahay sa Maynila. Wala akong matirahan na bahay doon ako as president. Hotel. Barato na hotel. Hindi yung 5-star. Ano ito? Pang general? 2-star, 1-star lang ako. That's why, Mayor, May linis na banyo, especially banyo, malinis sa kwarto. that's why ang public trust ng tao nasa iyo, because public office is your public trust. And public trust cannot be without money. And ikaw talagang nakita na uliran na tagapamuno hanggang sa pinakamataas na posisyon na where all the temptations, the big temptations are found. But you remain in your integrity and honesty
in dealing with the people's money. That cannot be hidden. Hindi matatago yan. That's why you can speak boldly about it. Kaya, ikinig ang tao sa iyo. COA, Commission on Audit, do what is demanded of you by law. By the Constitution. And we are asking it, the people, na gawin ninyo para matahimik ang bayan. At yan na nga mga kababayan, hanggang dito na lang po ang ating video. Kung ano man po ang inyong opinion at suggestion sa video ito, ay i-comment nyo lang po sa ibaba. Naway maging kabahagi po tayong lahat tungo sa pagsulong at pag-unlad ng ating pinakamamahal na bansang Pilipinas. Ingat po kayo palagi at maraming salamat.